please introduce yourself. Yeah, so I'm Jonathan Luchea. I'm from Bulacan, Philippines. I'm 35 years old and I'm teaching mathematics from the Philippines and also here in the United States of America. And about the way how I teach, how I conduct my lessons inside the classroom is very firm and enjoyable by the kids. Paano ka nakapunta sa US? Like, how did you hear? I know you here with the J1 visa. How did you hear about the J1 visa program? Actually, to be honest, ito yung nakakatawang part dyan, sir. Ang nakakatawang part kasi dyan is, hindi talaga ako interesado pumunta rito. Si Mrs., si Christine, na siya talaga yung nanonood ng mga videos, siya yung talaga nagsa-search paano ano ba yung J1 visa. And then, before the end of 2021, year 2021, nag-sideline siya sa isang tindahan ng paputok. And then, nung nakuha niya yung sahod niya, meron pala siyang sinarihan ng grupo. Yung grupo na yun is they orient Filipinos on how to apply as J1 teachers in the United States. So, siya yung nag-join doon. Tapos nung nakuha niya yung sahod niya, sinabi niya, ikaw na lang yung mag-join. Ikaw na lang yung mag-join. Sabi ko, oh okay, mukhang set up tong ginawa sa akin na to. Ikaw na lang yung mag-join. Kasi inisip ko, apply siya ng apply. Okay naman ay search ng search. Pero wala na siya passport. So, naisip ko, okay, mukhang set up to. Sige, out of curiosity din, sige, nag-join ako. Pero, doon ko nakita na lahat ng qualifications, credentials, as J1 teachers, meron ako. Starting from the passport, bachelor's degree, in-demand na subject is mathematics, tapos number of years in teaching, so lahat talaga nandun. So, naging curious din ako. Pero yung grupo na hindi ka nila i-guide lang matapos mo yung application. They just gave you yung projected expenses, ilang months, ilang linggo yung aabutin ng application. So, ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Facebook group? Oo, sa Facebook group. Okay. Facebook group. So, after na wala na, binitawan na kami. So, sariling batch na ako ng video sa YouTube, sa Google, sa Facebook, kung ano yung mga sinishare ng mga J1 teachers na rin. And then, nalaman ko kung paano. I applied for almost 100 schools and school districts here in the United States. Hindi ko na rin mabilang ilang interviews meron ako. Sa totoo lang, sir. Hindi ko talaga mabilang kung ilang interviews meron ako. At ilang school din yung nag-hire sa akin. Ang daming school district schools na mag-offer sa akin bibigay sa akin job offer. But the problem is they don't have knowledge about having a visa sponsor. Okay. So ako pa yung nag-apply ng mga visa sponsors which is late na. Kumbaga puno na lahat ng mga, for the next school yun na yung lahat ng mga visa sponsors that time. And then nawala na ng pag-asa. February, March, April, wala na. Then June 1, exactly June 1. So 2021 ito? 2022 na ito. 2022. Yeah, 2022. Nag-apply na, nag-email na sa akin si Mojave High School. And then si Mojave High School yung nag-offer ng nagbigay ng job offer, nag-offer sa akin position as math teacher in United States, dito sa Arizona. And then, pero yun pa rin, same struggle pa rin ako. 2 days ako nag-struggle, paano ba ako mag-apply ng visa sponsor kasi wala na. And then, nag-email ulit sila na sinasabi nila na they inform me na meron silang ka-tie up na visa sponsor. Doon ako nakahinga. Sabi ko, doon ako naniwala na behind the scene, yung kung paano naging successful yung isang lalaki is because of meron siya talagang very supportive na wife na magtutulak sa kanya to go out doon sa comfort zone and pupunta ka sa isang lugar na wala ka talagang idea kung ano yung nangyayari dito. Di mo alam yung culture, di mo alam yung educational system. So, na-push, sabi ko, naging smooth din. So, I believe, kung will talaga ni God, talagang magiging smooth lahat. June 1, July 22, na-interview na ako ng visa. And then, August 15, nandito na ako sa United States of America. Nakabisado ko yung steps. Doon talaga, yun yung pinakamagandang naging investment ko doon, naging experience ko doon is, nakabisado ko yung steps. How to apply as a J1 teacher. On your own? On my own, yeah. Siyempre, with the help of the God, pero siyempre gumamit siya ng mga tao para ma-accomplish ko talaga yung goal ko na makarating dito sa Amerika. I see. So, ano yung sponsor mo? Sino yung visa sponsor mo? Amity Institute.
Yeah. Amity. So si Amity Institute ang nag-accommodate sa akin, and luckily, yung program coordinator namin is a Filipina. Okay. So talagang naging smooth, everything naging smooth hanggang makarating ako dito sa Amerika. So let's talk about naman yung interview mo sa embassy. Ayan. So, kasi nag-watch talaga ako ng videos, and dun sa mga magiging viewers ng podcast natin na to, I suggest talaga manood sila ng YouTube. Kasi doon mo mapapanood, malalaman ano yung mga common questions para maging ready ka rin. Pagdating ko ngayon sa embassy, minsan, nandun yung kabe eh. Talagang kabado tayo kasi yun ay final stage. Once na ipasa mo yun, everything will be fine na eh. So, kabado ako pagdating ko doon. May na-deny yung nasa harapan ko. Na-deny yung yung application niya. So, kinabahan na ako. Mapupunta ako dun sa nag-deny. Tapos, luckily, may isang consul na ngumiti sa akin at sinabi, come here. So parang nawala yung kaba ko kasi pupunta na talaga ako dun sa lalaki. Lalaki yung nag-deny eh. Tapos babae naman itong Punta ako sa kanya. Kwentuhan na kami. Hindi siya hindi siya actually naging parang interview eh. Parang nagkwentuhan lang kami. Tinanong na niya yung school. Number 1 is school. Saan ka mag-work. Saan ka mag-stay. Annual salary mo. Ilang years ang stay. Tapos sino ang visa sponsor mo. And what's your purpose. Ang pinakamalagang masagot ng maayos is yung what is your purpose? Bakit ka pupunta doon? At ilang years yung stay mo? And aware ka ba sa rights mo as a J1 teacher? And aware ka rin ba sa 2-year home rule? Pag nasagot mo yung 4 na tanong niyo, kung sakaling itanong, everything will be fine. Automatic mapapasa mo yung... Ano yung sagot mo dun sa what's your purpose? My purpose is to learn and to experience international culture and educational system. Kasi yung iba, malis yung sagot, sasabihin, I'm there to work, make money. No, it's not just about working. It's about learning. Ang J1 teacher kasi talaga, sir, ang J1 program talaga is not about teaching. It's about how will you learn more about teaching. Yun talaga yung dapat na maging focus. Kasi kung pupunta na tayo doon to work, hindi yun yung sasagot bakit kailangan bakit 5 years lang stay mo. Alright. Maximum 5 years. 3 years lang talagang stay. So, kapag in-interview, don't say na 5 years ang stay mo. You have to say 3 years lang. 3 years lang. And then, pag tinanong ka nila, minsan silang tanong doon is, aware ka ba sa 2-year home rule? I-explain mo yan. Dapat mong elaborate sa kanya kung ano yung pagkakaintindi mo sa 2-year home rule. So yung 2-year home rule, as far as I know, yung J1 visa program is 3 years. Yes. Pwede kang mag-extend ng 4th or 5th year. And then after that, yan yung pinaka-max, and then you have to go back for 2 years. And share whatever you learn. So yun yung pinaka-importante. You have to share whatever you learn sa 2 years na yun. At yun ay mandatory by the law. Mandated by the law. So hindi pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin sa consul sa Pilipinas, sa US Embassy na you're planning to waive that 2-year home rule. No, that's a red flag. So hindi nila i-approve yung application mo. So, did you know right away na pumasa ka sa interview? Or? Yes, kapag number 1, make sure na yung nag-interview sa'yo is parang peaceful yung vibes. And number 2 is pag hindi na sinoli yung passport mo. Pag hindi sinoli yung passport mo, that means you're good. You passed the interview. Otherwise, stamp nila ng deny balik sa yung passport mo. Yes, kapag binalik sa yung passport mo, that means you have to try it after 3 months. 3 months. 3 months. Minimum 3 months. Yes. So yung after ng usap-usap niyo, parang kwentuhan lang? Wala, parang kwentuhan lang talaga kami. Parang nag-share lang siya na mahina daw siya sa math. Mahina daw siya sa math. Pero daw nagkaroon din siya ng mga kaibigan na Filipino na magagaling sa math. Kaya parang naging nagustuhan din niya yung math. Pero at first daw wala siyang alam talaga sa math. Ayaw niya talaga ng math. Tapos di na sinawag yung passport mo? Tapos di na niya sinawag. Kumbaga, be true lang eh. Be true to yourself lang. Kapag tinanong ka niya, kung tanong niya, sagutin mo lang. Huwag ka na magbigay ng mga palabo kasi parang nagiging suspicious yung mga sagot kapag nagbibigay ka pa ng... Just facts lang talaga. Yes. Mas madaling magkwento kapag totoo yung pinikwento mo eh. Di ba? Ano yung feeling mo when you find out na nakapasa ka sa interview? Ay,
kung gusto ko, kung pwede na akong sumigaw doon, sisigaw talaga ako ng thank you Lord eh. Kasi iba talaga yung pakiramdam nung di na niya sinuli yung passport. And nung sinabi niya na you have to wait for about 7 or 10 days para ma-receive mo yung passport mo. You know, right? Parang, ano eh, iba-iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam. Parang, una, bunuto ka ng tinik. Pangalawa, parang, eto na yung sagot sa mga problema ko, gano'n yan. Yun yung pinaka naisip ko bigla. Paano mo naman na-discover yung Mojave High School? Ayun. So, magandang experience ko sa pag-apply kayo kasi ginawa ko talaga, sir, by state. Okay. So, nag-focus ako this week or 3 days, itong state lang na to. Doon lang po yung application ko. So, may mga link akong nakita. Pagka sinerch mo kasi yung school at the school district nila, meron dong look for employment or vacancies na option. Then click mo lang yun, makikita mo yung mga links kung ano yung hinahanap nilang teacher, kung if they need math teachers. Pero ang naging discard ko kasi iba, tinignan ko yung directory ng school. Okay. Hinanap ko yung superintendent at hinanap ko yung HR and yung principal. Nag-send ako ng email straight dun sa mga principal. So, alam ko na marireceive nila kasi yun yung email nila. So, pero nag-apply pa rin ako sa ApplyTrack sa mga links. Pero yun nga, na-discover ko si Mojave High School, si Arizona, last option ko siya. Okay. Sad to say, Arizona is my last option. Kasi na-hire ako sa Texas before that. I see. Na-hire ako sa Texas, H1B. Oh. So nagkaroon lang talaga ng mga hindi, parang malabo sa kanila yung process kung paano ba dapat ako makakapunta doon. So sabi ko parang hindi pa rin, kahit H1B o sayang talaga yun. Pero a week after, nag-email na si Mojave High School. And they're asking me if I want to accept the offer. Ganito yung sahod, ganito yung job description. And then, I said yes. Did you know kung ano yung ma-expect mo dito sa Bullhead City? Nag-search ako, pero yun din yung hinahanap ko sir eh, yung simpleng lugar lang, yung simple lifestyle. Tapos ang tinignan ko ano yung malapit na pwedeng puntahan, and I found out na yung Las Vegas is 2 hours lang, maximum 2 hours drive lang. So, alright, let's go tayo sa Bullhead City. So parang you kind of know na already na this is a desert na this May idea na rin ako talaga, may idea lang. Pero hindi ko na-expect na ganun kainit. Grabe talaga yung experience ko nung pagbaba ko ng Vegas pa namin pagbaba ko sa paglabas ko ng airport ng Vegas. Grabe. Parang binuksan yung sinaing. Nakatutok sa mukha ko. May blower doon sa grabe ang init niya. That way back August 15, 2022. Any other challenges from the Philippines bago ka pumunta dito sa application? Parang interview, financially, things like that. Yeah, to be honest talaga, grabe yung naging struggle namin sa Pilipinas. And I think that's the main reason why I chose to go abroad, and teach internationally kasi marami kasing, sa buhay naman kasi ng tao talaga, may mga decision tayo na mali. Nagkakamali tayo. Although nagkamali na tayo pero hindi natin binibitawan yung pagkakamali na yan. So, negligence ko yun. And of course, part ng pagiging irresponsible as a husband and a father. So, dumating yung time na I think that's the best time for me to correct what I did, what I made, and ano yung mga wrong decisions. So, I always get emotional every time na-open yan. Kasi, grabe yung break na binigay ni Lord eh. Tiwala ako sa sarili ko. 100%, hindi ako nagdududa sa sarili ko na kung ano yung gusto kong magagawa ko. Pero hindi mali pala yun. Dapat, tiwala ka pa rin kay Lord eh. Kay Lord ka pa rin talaga magtitiwala na magaling ka, pero siya yung hindi mo kakayanin lahat nang wala siya. So, marami akong desisyong mali. Financially, kahit sa trabaho. Kaya sabi ko, okay, I think this is baon kami sa utang. Like almost everybody sa Philippines is gonna... Yes. Baon kami sa utang. And the only way para makasurvive is to go abroad. So, nag-decide talaga ako. Yun yung isa sa mga reason kung bakit. Mahirap iwanan ng pamilya para kumita ng pera. Pero, mas mahirap naman na makita mo na araw-araw. Nag-i-struggle yung family,
If you don't mind me asking, financially sa nagastos mo before you came to the US yung sa application, sponsorship, magkano yung nagastos mo if you don't mind me asking that? Nagre-range siya, sir, sa 250 to 300,000 lang. Pesos. Pesos, yes. Which is mga Around $3,000 to $5,000. Ganun. yeah, More or less. $5,000 maybe, maximum $5,000. Kasi direct hire ako. So walang naging third party para makapunta ako dito. So, wala kang agency Walang agency, walang middle person. middle person na mag-negotiate. So talagang direct hire. So sa experience mo as a direct hire, do you think na hiring an agency would have been better for you? Ako talaga lagi kong sinasuggest din sa mga nakakausap ko. Kasi marami nagtatanong din sa akin. If you afford, mas mainam na may agency ka. Number one is, nandun ka sa right way, right track na makakarating ka. Kasi merong nag-guide sa'yo. Unlike sa walang nag-guide sa'yo. Tama. So, pero kung tiwala ka naman na tama yung ginagawa mo at hindi mo talaga afford na mag-agency, pwede ka mag-try ng direct hire. Sa panahon ngayon, ang dami na kasi nagda-direct hire eh. Tama. Ang dami na nagda-direct hire. Lalo't marami ng YouTube videos na nagpapakita how to apply as a direct hire teacher. Mas maganda na meron agency. For me. So for example, kung wala kang kilala, for example, where you're going, it's better na meron kang agency to guide you. Otherwise, direct hire pa rin talaga yung... Kung may kilala ka na from that district, for example, sige, ikaw na lang mag-apply. Yeah, that's correct. Let your friends guide you, kumbaga. Now, did you know anybody dito sa Mojave before you came? Wala akong kilala. Pero, nung na-hire na ako, dahil nga syempre, Pinoy tayo, so may nirecommend yung school district na at dito ako makipag-communicate Okay. kung kailan ako dapat pumunta ng date. So, may tumulong din sa akin dito. So parang liaison ng school district. Yes, parang doon nila pinagkatiwala yung mga Employee din yun. Employee din siya. District. Yes. So sila yung nag-guide sa'yo ng eto yung kailangan mo, this is where to go. So sila na rin siya na rin nagsabi na kung ano yung mga sa part na malabo sa atin sa pag-apply, pag-fill up ng form, siya na rin nagsasabi kung ito yung ginawa ko dati. So parang mas madali nang i-sagutan yung mga form lalo sa DS-160. So yung day of your flight, tell me about that. Very fast. Napakabilis lang talaga nung nangyari na yun kasi sa NAIA terminal, napakaraming tao that day. So nung bumaba ako ng sasakyan, hindi ko na sila pinababa. Kasi pwede magkaroon ng turnover of emotions kasi kaya sabi ko, oops, baka hindi ko kayanin. Kapag nakita ko yung asawa ko, nakita ko yung anak ko, nakita ko si nanay, yung pamilya ko na parang as much as possible ayaw na ako malis eh. Pero dahil nga sa mga pinagdadaanan sa buhay, so parang okay, see you na lang next 2 years or 3, babalik naman ako kaya. And ano naman yung mindset mo sa plane while you're on the way? Ilang hours ba yung flight mo? 20 or? 24? 24. Yeah, 24 ata yung flight ko nun. So matagal din ako nag-layover sa LA. So habang nandun ako sa aeroplano, iniisip ko talaga, ano bang magiging buhay ko doon? Anong magiging buhay ko dito sa Amerika? Mahirap kasi i-determine eh. Ang hirap, una financially. Hindi mo alam kung sapat ba talaga yung magiging sahod mo. Kasi kailangan mo magpadala sa Pilipinas, kailangan mo padala ng pambayad sa utang sa Pilipinas. Kaya sabi ko, mahirap i-determine magiging masaya ba ako doon na wala yung pamilya ko. Pero so far, talagang na-enjoy ko yung pagtuturo dito sa Amerika. Wala naman akong regret na nag-apply ako sa Amerika. Kamusta naman yung first day mo of teaching? Yung first day of teaching ko, grabe kasi matagal na pala ako hinihintay ng mga bata. Kasi seniors yung hinawakan ko nun, sabi ng mga bata. Hinahanap na lang ako talaga sa mga instructional coaches, sa principal, kasi gusto na daw na may teacher. Pagdating ko doon, very welcoming yung seniors ko. I love that batch. They are very nice, they are respectful. And isa siguro reason yun kung bakit parang na-enjoy ko yung pagtuturo dito. Kasi nakita ko na, although nanonood ako ng mga videos, and culturally, hindi tayo used to it doon eh. We're not used to that behavior and personality ng mga tao dito, lalo sa kultura.
Pero when I started my first day here in Moavi High School, nakita ko yung difference sa napapanood ko lang at dun sa actual na set ng estudyante na meron ako. Ano yung difference ng students in the Philippines versus students here sa Pulhead? Sad to say, it's the motivation. How they value education. Kasi nakikita mo sa way nila kung paano sila mag-handle ng stress when it comes to their studies. Ibang-iba doon sa mga estudyante natin from the Philippines. Kasi sa Pilipinas, let's say na hindi ganun kagalingan yung bata, but they're trying too hard para maging successful doon sa subject na yun. But here, no. They always filter things na sa palagay nila magagamit nila in the future. They always think na yung mga tinuturo sa school is not applicable in real life. Kaya, as part of our responsibility as a teacher is to make them understand na hindi lang to about the subject. Math is not just about the subject, it's not just about how you solve math, it's about how you make decisions. Kasi yung understanding ko ng mathematics, ganun din kasi kami before in my experience yung sa math. Parang hindi mo naman magagamit yung trigonometry or Exactly. sa in real life. Pero later on na-realize ko, I think, correct me if I'm wrong, na this is about how you solve your problems in life. Kasi if you could Yes. solve yung math problem, then yun yung you could solve yung life problems also very good. Exactly. Kasi lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, if you're not good in math, I don't care. If you're not the best student in mathematics, I don't care. What I do care is how they solve problems, even if it's not mathematically related, right? So, sabi ko sa nila, sa bawat problem, there are many ways how to solve it. So, let me give you an example. For example, quadratic formula. Ang dami yan eh. Ang daming way para solve yan. Sa quadratic equations, merong factory, may quadratic formula, completing the square. Marami. Pero, there's just always one best solution sa mathematics. Ganon din sa life eh. Although napakarami mong problema, ang dami mong pwedeng pagdaan ng way how to solve it. Pwedeng long cut, pwedeng shortcut. Yes, exactly. Pero minsan, pag mali ka ng way na ginawa mo, mag-fail ka lang. Mali yung magiging sagot mo doon sa problema. So, kapag ang pinili mo is to end your life, dahil hindi mo kaya i-solve yung problem na yun, that's also a way how to solve it. Di ba? Yeah. Pero the question is it the best solution? So, yun yung lagi kong pinapaintindi sa kanila na this school is not school because it is a school. It is a training ground. Kasi paglabas nila ng school, once they graduated, that's the start of being a person na mag-a-abide ka na sa laws. Law ng community, law ng bansa, at ng state nila. So, nandun na lahat ng batas. So, kailangan na magpatuloy. Not just in school, but outside the school as well. Meron bang difference yung teaching method between Philippines saka dito sa Mojave? For me, meron eh. Ang laki ng factor talaga ng student engagement. So, in my way, kung paano ako natuturo ng math is student engagement pa rin. I need to make sure na yung bawat bata is well engaged pagdating sa lessons every day. So, ang nagiging problema dito kasi ang nagiging difference ng America and ng mga Filipino students is yung motivation talaga nila. For them kasi, as long as they pass class, that's fine. Yung US yun na culture. Yes. Yung students So, dito. kung ang passing grade is 60, they're aiming for 60. For them, there's no difference between 60 and a 90. Pass is a pass. Pass is a pass. Sa Pilipinas, hindi. Kasi nadjudge ang mga estudyante sa Pilipinas. Once ang grade nila ay passing grade lang, for example, 75 lang, nadjudge na yan na parang, hindi natin ito kailangan itong ang estudyante na to kasi hindi man ito kagalingan. So, nadjudge na. But here, hindi eh. Yun yung gusto ako dito. We are all equal. Regardless kung teacher ka, principal ka, regardless kung professional ka, estudyante ka, hindi ka nag-aral ng college, same lang tayo dito. Tama. That's what I love here. Walang judgment na may experience mo.
sa araw-araw na kasama mo sila. Now, being na yung J1 program is cultural exchange, so far, ano yung mga Filipino cultures na na-introduce mo sa schools mo? Number one is respect. Number one is respect. When I stepped here in America, ang nasa isip ko talaga is mahirapan ako when it comes to respect kasi iba yung culture nila eh. But sa loob ng classroom ko, number one na sinabi ko sa kanila is if you're not willing to learn, if you're not good in math, but at least you should have respect. Diyan mag-i-start lahat yan. Once they know how to respect the teacher, makikinig sa'yo. Once they know na nire-respeto mo rin sila bilang estudyante, they will love you. They will listen to you. Sometimes, meron talagang arguments, hindi may iwasan niya. Kahit naman sa Pilipinas, may mga arguments tayo sa mga estudyante. But at the end of the day, they will realize and they will say sorry to you. Yun na nagusto ako sa na-impart ko sa kanila, na-ibahagi ko sa kanila, na-share ko sa kanila ng culture ng Pilipino. Number two is being hospitable and approachable. Most of the students are not. That's sad to say here in America. They are not that approachable because for them, they're just thinking about themselves. But, nung nagturo na ako, most especially sa aking freshmen, last school year and this school year, I love them. Kasi talaga natutunan na nila na every time I ask them to do their work, they will do it. They will do it willingly. And although, of course, sabi natin hindi naman perfect yung scores nila, but at least, yung nakita ko yung compliance nila, and they're more enjoyable right now. They are more approachable right now compared to first semester. So, yeah, yun yung best to culture ng Pilipino na, Philippine culture na na-share ko sa kanila. May mga pasaway ka din ba ng mga students? Marami. Hindi ba ako wala. Pero sabi nga, i-share ko lang din, for the context, isa rin kasi ako sa mga pinakapasaway na estudyante sa Pilipinas. At hindi ko itatagay yun, kahit sino magsabi, basta sinabi mo Ochea, hindi, yung kapatid lang sumunod sa akin yung dalawang, si Jeremiah sa si Jemima lang eh. Yung parang, ang tumatak is mababait eh, at masisipag. Kami lang kuya ko, parang naging tatak sa amin is matalinong pasaway. Yan yung parang naging trademark namin dalawa eh. Kaya, pag sinabi ko, Cheya, magaling yan. Kaso napakaingay niya sa klase. So parang naiintindihan ko yung mga estudyante ko na, of course gusto nilang i-enjoy eh. So hindi ko naman sila nililimitahan doon, as long as they're doing their work. Pero most of them respect pa naman ba ng mga... Sa ngayon, respectful na sila. First week, last semester, nagkakaroon kami ng conflict kasi parang gusto nila, ayaw lang magpa-under sa supervision ko. Pero this, no, they're all respectful now. Mas madali na silang turuan yan. Was there a moment na sabi mo, challenging na sasabihin mo na ayaw mo na dito or something like that, or No. wala namang ganun No, na? never ko naisip. Naisip, pero dumating sa point na naisip ko na gusto ko umuwi. Kasi hindi dahil sa bata, dahil sa asawa at anak ko na sa Pilipinas na. So, they went back to the Philippines, and ako na lang yung mag-isang natutulog sa higaan. So, napapaisip ako. Parang sabi ko, wala naman ang utang sa Pilipinas. Pwede na siguro kung yun yung kumaano ko, pero sabi ko, hindi eh. Nag-enjoy ako eh. I enjoy a lot teaching the kids here in America. Pang ilang years mo ito ngayon, sir? It's my third year. Third year. Then are you planning to extend the fourth year? Yeah, if they will extend me, why not? Hindi naman ako hindi ko sinasabing ayoko. Okay. But I'm willing to. So kung i-offer nila ng extension ng another fourth or fifth year, you will most likely. Actually, they offered na eh. Oh. And nasa amin din na nandun na sa application. So it's up to the approval ng state ng yes, I guess, kung i-extend nila kami. But I said yes already. Okay, that's good. Very good. Congratulations. So, gusto ko. So yung sa culture naman ng US, anong culture naman yung na-embrace mo dito? Dito sa, as, Yung American culture na nakita mo na experience mo ba na nakikita mo lang sa television or you only read about it sa gusto ko yung pagiging straightforward. Gusto parang walang paligoy-ligoy. walang paligoy-ligoy. If you're not doing good, they will tell you. If you're doing good, they will appreciate you. They are very appreciative. Yun ang gusto ko talaga sa kanila. At yun yung at yun yung natutunan ko na even with the small things na kaya i-offer sa'yo ng tao,
you should appreciate it. Huwag mong i-judge yung tao dahil ito lang yung kaya niya ibigay. Pero dapat i-appreciate mo siya and help this person na mag-excel pa. So, yung tingin ko, dahil sa nakadap ko rin yun, kaya ang school district natin is in-appoint nila ako as J1 Teacher Liaison Officer. Kasi I love helping people. Ano yung, ano yung tawag ito? Ano yung responsibilities mo on that position? So, in that position, dahil in-appoint nila ako, that is to help the new teachers to look for their housing, to guide them sa mga paperwork dito sa United States, and help them na makapag-adjust for at least the first month of their teaching here in school district. So, marami na akong, dahil 2 years na ako naging liaison officer, so mostly doon sa mga bagong teachers is talagang tinulungan ko muna hanggang makapag-adjust sila. And then, lagi ko naman sinasabi, hindi nila dapat maging utang na loob sa akin. Pero natutuwa ako kasi they're always there. Appreciating what I can offer. So, kaya, sabi ko, sige, mas maganda kung marami pa akong matutulungan, mas maganda. Mas marami pa akong mag-guide, mas maganda. Kasi, at the end of the day, satisfaction yun eh. Satisfaction yun sa goal mo na hindi ka lang nabubuhay just for yourself. Pero meron kasi mga tao na kailangan ng guide ng tao na willing naman din tumulong. Yun yung maganda dito kasi pag yung district, inassign ka na para, yun yung siguro yung that was the person na nag-guide din sa'yo before when you got hired first na wala kang kilala dito. Yun din siguro yung nasign na sa'yo yung prior. Siguro, yes. Oo. So, pag nakita nila yung isang tao is willing to help naman, ina-appoint nila siguro para makatulong din sa ibang tao. So, nung pagdating mo dito, nakita mo na maraming palang Pilipino din dito sa... Actually, wala eh. Sa school district namin, parang lima lang kami, Filipino teacher yung dumating ako. No, wait. Si Miss Jurban, Miss Gonzaga, Miss Nicolas, Miss Managa, Mr. Lumapas, ako, Ma'am Rona, Sir Rolly, Ma'am Sylvie. Marami naman pala. Pero nung dumating kami, parang yung batch nila, parang ilan lang. Kami nung dumami nung batch starting namin kasi may mga taga-Pangasinan, mga taga-Cebu. Tapos dumami pa nung the following year. Dumami pa lalo. Ilang teachers din yung na-hire the following year. Kaya, tapos, dahil dumami na rin yung nakakasalamuha, nagkakaroon din sila ng mga kaibigan outside school na nakakasalamuha na rin. Like kayo, ni na Mami, ni na kayo po Sir Patrick. So, dahil sa mga tao rin na nakilala rin namin kayo. So, doon ko na-realize na marami na pala. Doon yung tayo, ang dami ko na. Pero pag lalabas kasi ako dito, ayun na nakakatawa dito sa Bullet City. Pag dumating ng alas 6 ng hapon, pag lumabas ka, parang wala ka na nakikita ng tao. Nasa mall, nandun na sa grocery, nag-grocery. Pero sa labas, yun yung nakakagulat ng wala ka man lang makabatian sa labas, makakwentuhan. So, kaya sabi ko, baka pinili dito masyado kasi mainit, Pero, yun, dahil sa mga dami na ng mga tao na nakasocialize natin, dumami rin pa na. Hindi ko rin siya na-realize na ang dami-dami pa lang. Kasi before, akala ko konti lang din yung mga Filipino teacher dito. Until such time na nag-start na kami ng party-party ng ganito. Ang dami pa lang. Kasi yung facts dito. Tapos ang dami pa ng Pinoy. Dumami na pala sila. Kami dito sa Bullet City. Pero hindi lang na-realize kasi nga, pag nilimit mo yung sarili mo na nakatago ka lang sa bahay, hindi ka na ma-explore. Ano pala? Any embarrassing moments teaching mo dito in terms of like Filipino culture, American culture? Hindi mawawala yung error in grammar and yung accent natin. Hindi mawawala naman agad yan eh. Mahirap talaga mawala yan. Which is, for me, nahihiya ako ng umpisa. Kasi parang, iniisip ko na baka may ma-judge ako. But I realize, no, they will not. Sometimes there are some students na i-correct ka. But you have to take it positively kasi tinutulungan ka nila how to pronounce this word. Kasi pag namali ka sa pag-pronounce ng word na yun, iba yung impact, iba yung dating sa kanila. So, tutulungan ka ng bata. They will help you.
Pero pagka tinignan mo yun as tinignan mo yun negatively, ma-offend ka kasi iko-correct ka nila. They are very straightforward. Mr. Chair, hindi yan yun. Dapat ganito. Kasi iba yung dating sa amin pag sinabi mo itong word na to. Kasi yung grammar dito is different than grammar sa... Mas especially how we pronounce the word. Oo. So, yun yung pinaka. And one of the embarrassing na experience ko is, ayaw ko yung ng PowerPoint na ginawa ko. Oo. So, ginawa ko na, nagsulat na lang ako sa smartboard. Pero, na-appreciate din ng mga ayun, kasi nakita nila na makapag-adjust pa rin yung mga Pinoy. Nakapag-adjust ang Filipino teachers when it comes to technical problems. How is naman yung leadership sa school mo? So far, so good. Nakakita ko ng malaking improvement ngayon sa when it comes to their leadership. Kasi they always think of their teachers. And yung ano naman, yung co-workers mo na not Filipinos, are they welcoming also or do they treat you as parang competition? No, they are very very nice, kind, respectful. Ina-accommodate nila every questions na meron ng mga Filipino teachers. I never encountered ng teacher na local teachers na nag-disrespect sa aming mga Pinoy dito. Parang binigyan ka, parang snap ka or something. Snap, Parang- no. parang- No, they are very approachable. Pagdating sa, lalo na when it comes to our questions, kung merong mga, kasi maraming mga terms dito na hindi namin alam when it comes to the education system. So there are teachers na nag-guide sa amin para malaman namin na this term is about students, this term is about the teachers. So, very helpful sila. Now, there was a time na they were trying to, kasi by the 4 days a week yung class niyo, di ba? Do you see that that's better na 4 days a week or do you feel na 5 days a week might be better? Sa akin kasi walang problema kung 4 days o 5 days. Pero dapat merong adjustment. Kung 4 days, 1 hour per class is fine. Yung current calendar namin is, for me, is best for the kids. Pero kung gusto naman na lang gawin yan into 5 days, they should lessen the number of minutes per class. Kasi yata yung na-notice ko is before yung time frame ng klase yung is more a little bit longer compared sa California, for example. It's a little bit shorter na they end at 2 o'clock kasi 20 days a week. Yes. Ganun din yung sa experience ko sa before like New York and New Jersey. 2 o'clock sarado yung Yeah. school nila kasi they're 5 days a week. Pagdating dito, 3 or 4 bukas pa kayo kasi you're on. Yeah. Yan ang wala din ako na really it's like 4 days a week tapos 3-day weekend ka all the time. Yun ang di ko rin makipagpalit sa ano. Pero, yun nga, kung 4 or 5, that's fine. Pero, they should know na yung attention span and students can't learn if they're exhausted already. They can't learn. Because for them, they just want to sleep. They just want to have a good time to rest. So, if i-extend it into 5 days, that's fine. But make sure na hindi ma-exhaust yung mga bata. Kasi pag exhausted ang teacher at exhausted ang bata, there will be no learning. Meron bang something sa system ng teaching or education sa Philippines na nakita mo na Mojave could benefit from it and na-introduce mo ba yun sa school? Yeah, I introduced policies and best practices of Filipino teachers in the Philippines. Nasuggest ko na sa kanila yun. Pero hindi natin kasi, hindi na, because of the difference with the culture, hindi pwede. I'll give an example. Sa Pilipinas kasi, kapag nag-home visit ka, it's very beneficial for the kids and for the school kasi naibabalik mo yung batang nawawala na sa landas. Di ba? Nag-home visit ka. But here, you cannot do that. Kasi most of the parents are working. Most of the students are working. And if they don't want to talk to you, then you should not insist. So, yun yung naging yun yung kultura na dito na hindi natin pwedeng i-insist na dapat ganito gawin natin. Kasi effective sa Pilipinas. No, American education system is very different. So, alam mo ako dyan, nag-suggest din ako ng community service for kids na nakagawa ng violations. Pero hindi nga basta. Hindi pwede kasi depende sa state law and sa federal. So,
But of course, shinare ko sa kanila yon, and they are they are they are listening. They are willing to accept that suggestion, and they're doing different ways how to modify it. Na baka sakali naman din, they're trying naman. Yun yung nagustuhan ko sa leadership ngayon at ng school is they're trying to adopt kung ano man yung nagiging suggestion sa kanila, and they're trying to make and find solutions dun sa Kasi yun naman talaga in the overall scheme of things, yan yung talaga yung purpose ng exchange program, diba? yes. Learn yung teaching culture ng your country and see kung paano, how to make yung educational system better. So, hindi lang kami dapat yung matuto eh. Mm. Dapat sila rin may matutunan from us. Pero sabi ko nga, just do your job as a teacher. Give your best. Hindi nila kailangan magtanong sa'yo kung ano yung dapat nila makita sa'yo eh. Hindi nila kailangan tanongin, paano mo ito ginawa? Kasi kung ginagawa mo yung best mo, sila na mismo yung makakita, itong teacher na to ganito yan. So, kung ganito rin yung ibang teacher, baka sakali magkaroon ng changes when it comes to our educational system. So, nag-observe sila. Ano naman yung to turn it around, ano naman yung nakita mo na system sa US teaching na you would want to bring sa Philippines? Yung technology. Grabe, yung willing talaga ang America to give more funds, To invest more. in education. Doon pa lang sa 1:1 na Chromebook is yung school na may Wi-Fi for the kids na makakonect yung Wi-Fi, yung mga Chromebooks na binigay sa kids. Calculators, smart boards, everything. Yun na nagustuhan ko sa educational, sa sistema niya rito sa America. They invest more in education. And not compare sa Philippines na some classrooms wala electric. Kailangan pa ng teacher na ibaba yung sarili na to ask for donations. Did you experience that too na sarili mong pera? Sa Pilipinas, yes. Ganun. Most of the time. Most especially every brigada eskwela. So, kung gusto mo pagandahin yung klase mo, gumastos ka. Pero dito hindi. Ask the school, they will give you whatever you need, and then they will help you to do beautification in your classroom. Modern, mostly ng mga class modern, meron ka ng smart board, Yes. each ng talaga ng Right. student, meron talaga silang sarili nilang Chromebook. Yes. They And na-appreciate ko dito yung Wi-Fi. Yung internet. Oo. Yung internet ang pinaka-na-appreciate ko kasi talagang madali magturo kapag may internet at malakas ang internet. Which is, hindi ko alam kung magagawa pa ba ng Pilipinas, ng DepEd sa Pilipinas na magkaroon din ng ganun. Pero, I'm still hoping. It's possible. It's possible. Pero just to clarify things, no, yung pag sinabi natin na yung the school provides Chromebook sa students, it's not for, hindi na binibigay yun to keep. No. That's just to use to learn. Tapos after ng school year, ibabalik yun ng student Exactly. kasi yun yung mostly yung na-notice ko sa Philippines pag sinabi na, binibigyan Sa kanila na. ng computer yung nag-distribute kami ng computer to each student. That doesn't mean na kanila na yun. Yeah. But parang sa Philippines yata, pag nag-distribute sila, to my knowledge, parang keep na ng students yun, di ba? As far as I know. Hindi ko kasi na-experience na magbigay sila ng tablet or anything sa estudyante. Pero as doon sa mga nakakakwentuhan ko is yes. Kaya nangyayari nga yung ibang estudyante binibenta daw yung kasi nga. So dapat that system, parang mali yata yung ibigay mo sa students. Exactly. Just parang lend mo lang to the students as a tool para matuto sila. And then the next student can use it. Actually, possible naman yan eh. Kung ako ang mag-isip ng way, pwede naman eh. Magkaroon ka ng computer cabinet sa room mo. Every time darating yung mga students, kunin nila. Tapos bago after the klase, balik ulit. Kasi yung dito sa elementary school dito, ganun yung system na yung elementary school students, they don't take the Chromebook with them. Pagdating na sa school, dinidistribute. And then, pero hindi nila tinitake home. Pero it's available for the students. Yeah. To use. Kahit yan ang system lang sana Sana. in the Philippines. Malaking tulong yun. And then of course, part kasi na is yung internet. May Chromebook wala kami internet. Tama. So, kahit yung sa college na lang, limited pa yung yung internet ko minsan. Tapos, number of computers na sa
sa mga universities. Exactly. Diba? Kaya yun, appreciate ko talaga yung ano nila dito. How yung government here in America, kung paano sila nag-invest. Because there's a part of them na they're still hoping na mag-improve and magkaroon pa ng changes when it comes to the education. Now, in terms of future, after ng, pag na-max mo na yung 5 years mo, ano yung mga plans mo after your J1 program ends? Yan, napag-usapan nga rin namin dati ng principal namin dito sa America, dito sa Mojave High School. I will just stay in the Philippines for 2 years, teaching and share whatever I learn, yung na-experience ko dito, ano yung good practices, best practices ng teacher, ng mga teacher dito sa America. I-share ko sa Pilipinas, kung saan man akong school ma-hire, i-share ko yun. Kung ano yung natutunan ko dito, kung paano magkaroon ng student engagement, i-apply ko lahat yun. And then after 2 years, I asked the school if they still want me, Mojave High School, if they still want me after 2 years na stay ko sa Pilipinas, then I'm willing to apply again. Now, would you be more open na J1 ka ulit? Or would you want to be, kasi pag J1, it's in Yeah. terms of living here, medyo dead end siya. Medyo Pero- limited lang ng years stay mo. Would you think na, do you see yourself becoming like a resident maybe ng US, or how is that? Actually, no one knows. No one knows. Pero you think na, well, let me ask this. It's a little bit personal, pero you could say no. Mm-hmm. So, ano yung, your wife and si Mrs. mo, sa anak mo, they were here earlier. And then, congratulations pala, di ba? Ay, yeah. Kaya kailangan ko umuwi. So, may reason na umuwi sila is, dito medyo stressful as far as, Lalo siya. Yeah. so it would be more relaxing for her to Stay in So yung iba, ginugusto na nandito mga anak na once you dito pinanganak Yes. anak mo, you're a citizen. Now, pero sa'yo, you agreed na sa Pilipinas. Yeah. How was that decision? Was it hard? Not really. Mahirap na decision kasi first, may iwan ako mag-isa. Yun yung isa sa mga reason why parang isip talaga kami kung uuwi sila o hindi. Second is, hindi kasi kami, both kami ni Mrs., hindi kami naghahabol ng US citizenship eh. Kasi, kung may J1 program, it's possible na makabalik pa rin. Makabalik pa rin. Pero syempre, hindi ko naman kino-close yung Doors. for some opportunities. Like for example, after ng 5 years ko dito, let's say na pagbalik ko is, I'm still open for having a working visa. Pero kung ang bill ni Lord is just J1 visa, then I still grab it. I still accept it. Pero sabi ko kanina, hindi ko makinuclose yung doors for that opportunity na magkaroon ng different form of visa. Would you consider yung ibang state naman, or Yes. would you just come back here dito sa Bulacan? My priority is to ask mga happiness. Okay. Okay. So, but after I ask them, gagawa rin ako ng steps ko to apply to sa aliman sa ibang state. So while you were here, anong mga state yung na-visit mo? Ay, medyo gala ako. Nakarating na kami ng boundary ng Colorado, nakarating na kami ng Utah, California, mostly California, Vegas, Nevada, Arizona. And yun, so far yun pa lang naman. Pero grabe ang pagiging gala ko kasi talaga. Pag weekends, ayoko magstay sa bahay kasi lalo ngayon na ako lang ang mag-isa sa bahay. Although may makasama naman ako sa compound, nandun sila, yung kapatid ko, brother ko, nandun naman yung ibang teachers. Pero iba pa rin kasi yung para sa akin iba yung relaxation na experience ko mas I'm driving. Parang hindi mo inaapol yung city life tulad ng New York City or gano'n. Gusto ko din Gusto ko din naman mag-experience. I mean, kung babalik ako dito, tapos sabihin, let's say, ma-hire ako sa New York City, I'm grabe, gusto ko din mag-experience pa, maiba naman. Pero sabi ko nga, dahil parang napamahal na rin sa ng mga high school, parang sila talaga yung magiging priority ko
after 2 years ng stay sa Pilipinas. Kasi yung iba yung city life eh. City life is like in my experience, masyadong mabilis, parang you're always hustling. Pero dito, relax lang. Easy lang naman din. Parang, it's up to you na how you adapt. Pero sa kung ang isip mo is pupunin mo ng negativity, hindi ka magiging masaya eh, dito. Kahit siguro sa part ng mundo, kung ang negativity is lagi nasa utak mo, hindi ka tatagal kahit saan eh. Pero dito sa mga Pilipinas, for me, sila yung magiging priority ko after 2 years doon sa stay sa Pilipinas. So pag iti-teach ka, balik ka ng depend after. Hindi ko alam kung public or private, wala pa naman ako masyadong plano pagdating dyan. Pero 100% matuturo ako. But did you ever think na mag-start ng business or something like that sa Philippines? I'm thinking about that, pero ano eh, parang ang nasa isip ko kasi is to come back dito sa Amerika. So yung pay nasa ang setup ng ang mindset ko ngayon is to make sure na makakabalik ako. Then after that, maybe. I'm still praying for that. Kasi there were talks before na Mojave might do H1Bs, hindi ko lang sure kung if they're still considering on doing that. Meron ako narinig na parang kuro-kuro lang na they might possibly start doing. I'm not sure about that. Wala ka bang narinig na gano'n? Wala pa ako narinig na gano'n. But if in the future, that's better. Kasi I heard from one of the teachers lang naman na katatapos lang, well, she already finished yung 5 years niya. And then apparently, sinabi daw ng Mojave na after 2 years, she would come back and they are willing to give that person H1B sponsorship. Pero hindi ko pa rin na-confirm. I think yung matatapos yata yung 2-year rule niya maybe end of this year or next year yata. Check ko lang. Pero so far, wala akong narinig na. Wala pa narinig. And if in the future they will offer that, it's better. Hindi lang magbe-benefit si teacher. Also the school. Kasi in J1 visa, J1 program, ang maximum stay ng teacher is 5 years. So, after that 5 years, matitrain na naman sila ng panibagong set of teachers. Pero kung mag-offer sila ng H1, they can keep the teacher. They can have the teacher for more than 5 years. So, it's up to them. Pero wala pa ako narinig na balita about dyan. Kung sakali man, good for them to make a good start about that process. Kasi yung problema din nila dito, yung retention din. Kasi although na okay, compared sa Philippines, you're making good money. Pero compared to other states, you're not really doing good money. Kasi, for example, if you go to Phoenix, for example, mas malaking sweldo doon. Some other states like New Mexico or for example, pag pumunta ng California, definitely mas malaki. So parang when they said na mag-H1B sila, parang I don't know how that's gonna work kasi most teachers, okay, pagdating mo doon, H1B ka, and then you find out pala na mas malaki pa yung sweldo doon sa kanila, most likely mag-jump ship. Yun ang isa. Pero sabi nga, lagi na may mga loopholes. Pagdating naman talaga sa sistema, kaya talagang laruin ng sistema. Lalo na kung talagang gusto laruin ng mga individuals ang sistema. Pero for me, in my perspective, kung ako yung tatanungin, priority ko si Mojave High School. Sige. Kasi I also heard na yung ibang teachers is they do yung 1 year dito and then while here, naghanap na sila ng So pagdating sa ganyan, I don't know about that, kung ano man yung na-experience sila, pero kasi mostly, that will depend sa sponsor mo. I believe, for example, sa Amity, they don't sponsor mo. Before you could switch yung schools, you have to first ask them. And most likely, kung wala kang valid reason, hindi sila mag-agree na mag-switch. So yung one case na I know is, meron yata silang something going sa school district na negative ba yung pag-welcome sa kanila ng district. So, then maraming complaints. As far as I know, yung story goes na in the beginning, they were like 12 daw sila na Filipino teachers. Anong hostile yata yung environment nila doon. So, little by little, nag-segregation sila. Until now, isa na lang yata yung natira. Yeah, that's why I love Mojave. I love this district. Kasi, although may mga, wala naman talagang perfect na district. But,
the people inside that organization is very kind, and talagang sila yung magagay sa yeah, Mojave High School is very Meron ka bang kilala na J1 teachers sa school mo na having struggle issues or in terms of sa management and teaching sa mga estudyante na meron din naman kaming mga ano, may mga talagang may mga challenges na nakikita, na experience ng mga teachers, especially in classroom management. Hindi mawawala yan. I guess as time goes by, hindi talaga lalo na-expose ng mga bata sa technology. Talagang buma, bumababa yung student engagement. Yun yung number one na nagiging challenges ng mga teachers is the student engagement. pero wala namang masyadong too much culture shock pagdating mo dito. Mahal na sa Kasi I heard na merong earlier this year, but last year na merong isang teacher na less than 1 month yata and then Diba? It's parang curious din ako na it's kind of personal ano niya reason. So, sabi ko nga, hindi lang naman din kasi talaga basta-basta yung pagpunta rito. Kaya that's why, sa mga makapanood ng video natin na to, I'm always telling people na before you decide, make sure nag-conduct ka ng research, nagbasa ka, nanood ka ng mga videos, ano ba talaga yung nangyayari dito. Mas maganda kung may makakausap ka na talagang nakapagturo dito para makareceive ka ng second-hand experience na, ganun pala. So, kasi kapag inisip mo lang kikita ka ng pera, I think, hindi mag-work yung ganung mindset na gusto mo lang kumita ng pera eh. Kasi bago ka kumita ng pera, magtatrabaho ka. Kung kikita ka lang ng pera na nakaupo ka, why not? Pero magtatrabaho ka eh. You're going to deal with different people. You're going to deal with different set of students. So, for me, talagang dapat ready ka. And number one, lagi ko rin sinasabi, isa sa pinakamagandang payo lagi ko sinasabi sa mga teachers, ask yourself, kung kaya mo ba na malayo sa pamilya mo, at kaya mong, at mahaba ang pasensya mo, pursue your American dream. Kasi meron akong manarinig na pagdating dito, siyempre, you miss your family, siyempre, mangyak-ngyak ka muna for your few weeks. Alam mo, nagkakalang ako, linggo na to. Naramdaman mo teachers yun. Hindi nila ako naramdaman na for about 2 to 3 weeks ba? No, 2 weeks maybe. Maximum 2 weeks. Hindi talaga nila ako naramdaman. Kasi parang nag-iisip pa ako eh. Ano ba talaga? Tama ba yung naging decision ko na pauwi sila tapos ako yung mag-stay or gusto ko na rin pa umuwi. Nag-isip-isip ako hanggang nagkama ako dun sa pinapray ko talaga kay Lord na bigyan mo ako ng sign na dapat ako mag-stay and may isang sign na ano sa akin nung nakita ko na si Jaja nag-excel sa Pilipinas. Nanalo siya na sa contest, tapos nagiging masaya siya, si Tintin masaya. So sabi ko, okay, yun yung sign. Na hindi ko nakita yung smile nila na gano'n dito. Although magkakasama kami, hindi eh. Iba yung smile nila kapag nasa Pilipinas sila. They're more at home. Siguro yung cultural difference dito, siguro medyo They're not used to it. Oo. Sabi ko, okay, I sacrifice my own happiness for them. Kung masaya kasi ako nakikita silang masaya. So, hindi ako parang sabi ko sa sarili ko lang, wag kang maging selfish, Jonathan, na happiness mo lang iniisip mo. Isipin mo rin yung happiness ng family mo. Kung magiging komportable yung buhay nila sa Pilipinas, then support them. Kasi sinuportahan ka rin niya eh. Sinuportahan nila ako naman yung nag-i-sa akin. So are you gonna consider na ibalik pa rin sila dito later or mag-i-stay na sila dito? And then ikaw na lang yung dito sa... It's up to them. Kung gusto nila, I'm so much willing to. So that's something like pag-usapan nyo naman yung time. Exactly. So, malalaman na. So, pinag-pray naman talaga namin bawat decision. When was the last time na umuwi ka ng Philippines? Last summer. Last May 23rd, I guess. Yeah. Last summer. Ano yung mga bagay-bagay na nami-miss mo from the Philippines na hindi mo nakukuha dito? Other than your family, of course. Una yung environment eh. Yung environment na saka yung weather. Number one weather. Ibang-iba talaga weather sa Pilipinas.
Pilipinas. Kasi doon tayo lumaki, parang we used to that type of weather. Hindi katulad dito na dry, Nainit. makita ka sobra, parang talagang, Parang hindi na realize ng tao when we say, okay, it's 110 degrees, 120 degrees. Parang hindi na realize yung gaano kainit yan. gaano kainit yun. Sa Philippines. Gaano kainit yun na tipo, pag pinatay mo ng 1 minute yung aircon nyo, that's the end. Nangyayari parang pagsisisihan mo na pinatay yung aircon mo dito ng 1 minute, no? So, yun, number 1 yun, weather. Number 2 is yung people. Marami na style ng sa Pilipinas eh. Makamaghanap natin. Kapag nagkaroon tayo ng problem, may matatabuhan tayo agad. Kasi, dito sa Amerika, although meron na. Marami tayong mga kaibigan na pwede natin takbuhan once na kailangan natin ng kausap. Pero kasi, they're fighting their own struggles din. So, parang, kung i-expect mo na bawat problema mo na kailangan i-accommodate ka nila, masasaktan ka pag di ka lang na-accommodate. So, people should understand din na kung meron kang pinagdadaanan, you have your own struggles, they also have theirs. Dito, hindi basta-basta. Hindi ko, for example, if I need something, hindi ko basta-basta. Oh, Sir Jan, ano naman, ganito, i-drive pa naman ako sa... Yeah. Kasi most likely, meron ka ng sarili mo engagement, Meron mga bagay na dapat mo gawin. Sa Pilipinas, ganun kadali. Text mo lang, oh bro, sumasama mo ako. Madali. Ito lang, basta-basta. Dito talaga, although marami tayong mga kaibigan na madaling lapitan when it comes to having a short talk, marami naman talaga. Kaso yun nga, dapat lang talaga maintindihan na if you're struggling with some issues with your personal life, they also have their personal problems. Na hindi sa lahat ng oras is nandyan sila para tulungan ka. You should love yourself. Oo, totoo yun. Yun ang nag-notice ko talaga dito. Sino pa malalapitan mo kung Diba? kailangan mo ng something, di ba? Kahit ano minsan, kailangan ko ng 20 na sino bang hiraman ko ng 20? Parang hindi ka nang kadali dito. Kailangan ko lang kasama gumala. Oo. Hindi naman lahat afford gumala. Totoo. Kasi una, magagasolina kayo, kakain kayo sa labas. Hindi lahat afford eh. So, kung nag-struggle sila financially, tapos ikaw hindi, it will not work that way. Yeah, kailangan talagang i-understand din yung sitwasyon ng iba. Na-share ko rin yun na gusto nilang kumalan. Wala akong pera. So, bibigyan ako ng excuse na, sorry, busy ako. Busy ako ngayon. Pero the truth is, gusto kong sumama, kaya lang, wala talaga ako. Hanggang dito lang tayo muna. Siguro, after sa akin, maybe. Pero lang naman. So, kaya, kung darating yung time na may mga teachers ulit na magtatanong sa akin, ang number 1 talagang magiging para sana is talk to your family first. And So, mas okay kung single ka, kasi yung single ka wala. For me. Pero kung pamilyado ka na may asawa ka, and then especially pag meron kang mga anak, that's a very serious discussion na pag-usapan yung, not just like pag-usapan nyo ngayon, pag-usapan nyo muna for a while. Yeah. Na-decide nyo na. Hindi lang isang linggo, hindi lang 1 week, 2 weeks. Kung maaari lang, the whole month, pag-usapan niyo yan na i-manage nyo ano yung advantages and disadvantages. Kasi ang nagiging focus ng mga tao and yung mga thinking din ng mga tao na kapaligid sa atin, once na pumunta ka sa ibang bansa, mayaman ka na. Pero parang pinapala yung dito. Parang paglabas mo ng pinto mo, may dadaputin ng pera. No, hindi. Kaya yung mga tao din na gusto mong punta rito, kasi let's say, talaga namang one of the reason is maraming utang. Pagdating ba rito, bago yung mabayaran yung utang na magtatrabaho ka. So think of, pag-usapan mabuti ng pamilya, dapat yung advantages and disadvantages. Advantages, kikita ka lang yung pera. Yung conversion is malaki. Disadvantages, pwedeng malayo sa pamilya mo. Kasama mo yung pamilya mo, pero ang struggle naman is yung education ng bata, yung time ninyo. So, magkakaroon kayo ng struggle. So, dapat lang pag-usapan mabuti at pag-isipan at ipagdasal. Yung most likely yung first year mo, it's not all happy kasi yung first year mo, yung sasahodin mo, babayad mo lang yung taon. And some even, di ba, yung kahit na naka 1 year pa sila, hindi pa rin sila nakaawin sa utang. Hindi pa rin. Kaya, kung iisipin mo is, kung mapanghinaan ka ng loob, na 1 year na ako nagtrabaho, pero yung utang ko parang di nababawasan, yun na yung start na mag-struggle ka. So, pero kung ready ka, at napagandaan mo na yun na
Okay, no matter what happen, laban lang, masusurvive mo yung stay mo dito sa Amerika. And definitely, pag na-survive mo yung kahit na 3 years ka lang dito, yung financial situation mo 3 years ago and today, Magkaiba. malaking malaki yung difference. And then, Yes. kung ako siguro yung advice ko din is, kung kahit na single ka, don't really like spend your money na. Yeah. And keep it invested. Think of something na, kung babalik ka man sa teacher ulit after ng program mo, at least meron kang nest egg. Or, mahirap sa Philippines pag bumalik ka lang, pwede ka ulit ganun yung sweldo mo, di ba? Yung struggle begins yung cycle again, di ba? So, yung sweldo mo, let's say for example ganito, pag bumalik ka and then you teach what you were doing before, kanyung J1, yung kikitain mo ba is sapat ba yun sa Yeah. everything na meron ka lang mga anak, but you're gonna send them. Ibang-iba na magiging expenses mo eh. Una, hindi naman sinasabi na kailangan taas mo yung level ng lifestyle mo. Hindi eh. Pero kasi needs tumataas. Inflation is very evident sa Pilipinas. So, pag uwi mo, kahit sabihan dalawa kayong trabaho, halos magiging break-even eh. Struggle pa rin. Magiging struggle ka. Pero kung if you're ready enough, yung pera mo, naipon mo, na-invest mo sa yung mga kinita mo dito sa US, nakapag-invest ka sa Pilipinas, tingin ko mas magiging, it will lighten the burden financially. Pero mahirap din kasi na mag-start ng negosyo sa Philippines na wala ka doon. Exactly. Pangalawa, talaga bang into business ka? Yun kasi, marami kasi gusto mag-business. Ang tanong is, para doon ka ba Tama. sa business? Kasi baka mamaya gusto mo na mag-business kasi gusto mo magkaroon ng extra income. Pero hindi mo alam i-manage. It's different eh. Hindi for me kasi ang business hindi para sa lahat eh. Hindi para sa lahat. May binabagayan na talaga yan. Pero kung sa palagay mo ay into business ka, go for it. Kasi iba pa rin talaga na hawak mo yung oras mo, gusto mo na sa pamilya mo. Sa pangatlo is, hindi ka na mamulip. Hindi ka nag-struggle financially. Kung mag-business ka sa Philippines, what do you think yung Printing. printing? Doon ako sa printing. Kumbaga, printing ng shirts, graphic design, and gusto ko talaga magkuha ng computer shop. Kasi into gaming din ako. So, yun yung magiging business ko kung ako man. Do you think that you will ever do that? Or No. ano yung possibility na mag-start ka ng business na gano'n? Kapag siguro ayoko na magturo, yung pag gusto ko na magpahinga sa pagtuturo, tingin ko yun na yung best time for me to decide eh. Parang retirement. Oo, parang retirement plan ko na kapag ayoko na magturo, o talagang pagod na ako magturo. Pero yung sa akin, for example, no, yung concept ko ng business is, okay, I'm working right now, I should retire to manage my business, not to start yung business. Kasi, for example, pag nag-decide ka na, okay, I'm gonna start a business, mag-retire ako this year na start a business, parang Hindi rin mag-work ng gano'n dapat eh. So, dapat talaga, while you're working, and since ang plan mo is to have a business once you retire, dapat inaaral mo na. dapat a few years siguro before ka Yes. let's say kung you're planning to retire 5 years from now, ako siguro kung plano ko mag-retire 5 years from now, i-start ko na yung Business. yung planning sa i-take off na yung business. Pag retire ko sa trabaho na to, yung business ko is already operational. Established na. Oh. Established na siya. So, established na siya, manage ka na, alam mo na kung paano na. Oh, for me, that's Kasi yun yung nakikita ko na error ng isang pupunta dito. Okay, they do their 3 to 5 years. Wala muna silang ginagawa dun sa Philippines. And then, nung tapos na yung contract nila, yung 5 years na, doon pa lang nila nag-start na business. ng business. Yeah, for me, it's siguro. Pero, as I assess myself, tatagal pa ako sa teacher eh. Magtatagal pa ako. Hindi pa naubos yung energy ko eh. Sabi nga, pinag-usapan nga, kailan tayo maubos yung energy ni Jonathan eh? Sabi ko, hindi eh. Parang each day, lagi ako fully charged eh. Meron ako nakikita na yung mga private na teaching or tutoring sa Pilipinas, parang mga kumuhan, katulad ng kumuhan na ganun. Would you think na you would start something like that na your own school? Siguro kung gusto ni Mrs., pwede siya. Susupport ko siya. Pero ako parang hindi eh. Hindi ko nakita yung sarili ko na mag-open ako ng tutorial center. Parang kasi more into service ako talaga eh.
na parang mas gusto ko yung may sistema ako sinusundan. May organization ako kinabibilangan. Mas doon ako eh. Parang gusto ko doon. Kasi natututo ako doon. Although natututo ka rin naman kung sakali mag-business ka ng on your own. Pero for me, gusto ko kasi munang makapag-acquire ka ng different skills. Nakalimutan ko pala itanong sa'yo. The beginning was, what did you really want to become a teacher right from the beginning? Or paano ka naging teacher? Kasi di ba, yung in my generation, for example, yung on-demand talaga, if we can afford this, mag-nurse ako kasi we're gonna make a lot of money. Yung teaching, although my mom is a teacher also, that's like the farthest thing from my mind na maging Mag-teacher ka. teacher. Yung if I had my own way before, sabi ko mag-nursing ako, mag-physical therapy ako kasi that's where the money is. Paano talagang passion mo ba yung teaching, or how did you get into teaching? Hindi ko to be honest with you, hindi ko talaga inaisip. Never pumasok sa isip ko na magiging teacher ako. So, kaya tulad ng sinabi ko kanina, pinwento ko kanina na isa kasi ako sa mga pinapasaway na bata. Pero hindi naman ako disrespect. At may talino rin akong taglay. Kaya, tagang maingay lang taga ako. Hindi ako napipirmo sa isang upuan. So, parang, hindi ko nakikita yung sarili ko na, ako'y tatayo dyan para turuan yung katulad ko. No, hindi eh. Pero, alam mo yung mga sinasabi lagi ng mga teacher? Sa ginagawa mo sa amin, mararanasan mo yan. Walang teacher na hindi nagsabi sa akin yan na, ang sasabihin is, kung ano yung ginagawa mo sa akin, gagawin din ng mangyayari din sa iyo sa, so, hindi ko pinapasa siyempre. So, pero, nung college na kasi, ang gusto ko lang is accountancy. Nakapasa ako ng board exam, ng entrance exam sa PUP, and gusto ko talaga ng accountancy. Pero na-delay yung enrollment namin. Dahil sa syempre, wala namang pera. Hindi naman talaga afford yung pangalan ng college. So, na-delay kami isang araw. Kinabukasan nag-enroll kami. Ng kuya ko, ako nag-enroll din ako. Wala na po nung na yung slot para sa accountancy. So, napunta ako ng education na. Actually, ang second choice ko is civil engineering. Pero ulong na din. So, talagang wala na. Ako na lang nagtanong, ano po ba dito yung related sa math? Meron kami dito bago ngayon kaka-open lang kasi last year wala yan. Ano po yan? Bachelor of Science in Secondary Education, major in Mathematics. Ano po yun? Magiging teacher ka, sabi. Oh my God, sabi ko, wala lang ako iba. Kasi hindi ko nakaisip yung sarili ko na magiging teacher. Wala na, yan lang yung related sa math. Sabi ko, management. Sabi niya, saan naman yung mga achievement mo nung high school na may leadership ka? Sabi niya, huwag na yung leadership sa management. Kasi hindi naman yung more on math lang eh. Iba yung management. So, dito, more on math ka talaga. Sabi, no choice na ako. Di go. Go sa in my first year in college, hindi ko nakikita sarili ko na magiging teacher. So, nag-stop ako mag-aaral. Nagtrabaho ako. And then, doon ko na-realize, after kung nagtatrabaho na ako, na-miss ko mag-college. So, aral, working student. Sabi ko, in my third year, naging part na ako ng church, nagtuturo ako ng Sunday school sa mga bata. Gusto ko pala. Parang okay pala ako sa teaching. So, parang gusto ko magturo ng mga bata na parealize sa kanila na hindi hantang yung kahirapan eh. Kasi, share ko sa iyo to, Sir Patrick. When I was a kid, nakatira kami sa underground. Wala kami stable na pera. So, wala talaga. Tapos, bata ka, hindi mo na-realize, pero nag-college ako, na-realize ko, ang hirap pala ng buhay na wala kang pinag-aralan. Ang hirap ng buhay na wala kang opportunity dahil hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ang hirap ng buhay, umamo sa hirap. Number one na nag-inspire sa akin to become a teacher is yung kahirapan eh. Grabe yung pinagdaanan namin. Dumating namin sa point na isang buong month, wala kang kinakain kundi mangga. Hindi yung manggang binibenta, manggang nilahulog na sa puno. Every morning, madaling araw, 4 o'clock, 3 a.m., lalabas namin yung tatay ko para mamula ng mangga. Yun lang yung pinakain namin.
Nilalagay kinakain namin. Kailangan ko magbakal bote, kailangan ko magsunod ng peso, Mm. kailangan ko magtrabaho para makapag-aral. Yun yung number one na nag-drive sa akin to become a teacher. Sabi ko, hindi pwede na hanggang dito na lang ako. Hindi pwede hanggang dito na lang ako. So, at marami tao naniwala na hanggang dun, hindi ako maghihinto ng dahil lang sa kahirapan. Marami naniwala sa akin. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi pwedeng biguin yung mga tao na naniwala sa akin. Kung gusto ko ng magandang buhay, kailangan ko kung ano ako ngayon, hindi mangyayari yan kung bumigay yung mga magulang ko, Oo. kung ako mismo bumigay sa buhay. Hindi. Kaya, lagi ko talagang sinasabi sa mga tao na kung nahihirapan ka, part yan ng challenge. Ng challenges na binibigay sa'yo. Kasi alam ng Diyos na kaya. To make this long story short, nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi pa rin naging perfect ang buhay. Nakatapos ako nakapasa ako ng board exam. Nakapagturo sa public, hindi pa rin. Dumating pa rin sa point na watch out lahat ng meron kami. Dahil sa mga decision sa buhay. Mm. Nakapagdamay pa ng ibang tao, maraming nagrabyado, pero hindi doon nagtapos eh. Kung paano may kukorek yung sarili mo, hindi mo kaya kung walang tulong ni Lord. Nandito ako nga sa Amerika, kaya mas pinili ko na makatulong, not just with my family. Sa ibang tao kasi hindi rin ako makakarating dito kung walang. Pay it forward. Yeah. So yun yung nag-inspire din sa akin to become a teacher. Grabe naging struggle ko talaga. Pero sabi ko, hindi ko kaya yung walang Diyos, walang tao, walang pamilya, support. Kaya, kung para sa kanila, napakahirap na ng buhay nila, hindi nila dapat isipin yun. Kasi, may mas mahirap pa yung mga pinagdaanan. Mm. May mas mahirap yung pinagdaanan. Grabe yung road na dinaanan para na makarating sa magandang buhay. So, kung hindi ako naniniwala na hanggang dyan lang yung tao eh. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi rin pumasok sa isip ko na hanggang doon na lang ako. Dapat yung will mo talaga na, kasi most of sa atin, nag-give up na eh. Mm. Pag nakastruggle ng konti, Yung pinagdaanan ko, Sir Patrick, kung mahina ako, mas isipin ko magpakamatay. Kung mahina ako at walang taong sumusuporta sa akin, mas pipili ko gumawa ng masama. Para lang makasurvive. most ng maraming tao sa atin na lang, mahirap pala yung ganitong road. So, shortcutin ko na lang, ganito na lang yung gawin ko. Kaya pagka nakakausap ako ng tao na parang naiipanghinaan ito, share ko yung buhay namin. Sabi ko, naranasan mo ba? Hindi ko minus ng isang linggo. Papasok ka sa classroom, maglalakad ka ng about 5 kilometers para lang makapasok sa school. Tapos ang laman ng bag mo, walang laman ng notebook, kundi yung mga lata, yung mga coke-in ka na tatapakan mo para magkasya sa bag. Oo. Tapos pag uwi mo, lakad ka ulit, diretso sa junk shop, benta ng mga lata na yon. Pag weekends, maghahanap ka ng maglilibot ka sa buong komunidad yun para makakita ng tanso, ng kung ano mang pwedeng ibenta para lang may maibang sa susunod na. Grabe naging pinagdaan ako trabaho, ang dami pinagtrabahuan. Mga fast food, nagtrabaho din ako sa Malabon as tindera ng isda. Ang dami pinagdaan. Pero sabi ko lahat yung nakatulong eh. Lahat yung nakatulong. Kaya siguro ngayon, bakit parang tatag ko dahil sa mga experience ko. Mostly ngayon, parang yung bagong generation ngayon, parang mas soft, di ba? I always get emotional eh pag napag-uusapan to. Kasi nga, ngayon ko na-realize eh, nung bata kasi tayo, hindi natin na-realize na mahirap tayo eh. Totoo. Ngayon na nag-edad na tayo, na pag binabalikan ko, yung bahay namin, Sir Patrick, natitirahan namin, ano yun, slab yung ibabaw. So kapag umuulan, tumutuloy yung tubig, natutulog kami nakaupo. Yung buong bahay, basang-basa natin pag umuulan. Gusto lang namin ng ulan, kasi nakapagsala kami ng tubig, nakapagsahod kami ng tubig, nasa sala.
Yun ang ginagamit ng pampaligo. Wala rin kami kuryente. Nakagraduate kami ng college na wala kami kuryente. Imagine mo yung underground pag nagtatago yung mga tao sa kuweba. Ganun yung sitwasyon namin. Noon may mga estudyante yung hindi nila na-realize yung Oo. parang They're very lucky na yung mga, ang daming opportunity ngayon sa mundo para kumita ng pera. meron pang mga scholarship na ngayon, not compared before. Yung meron din siguro pero hindi na Sana isa pa. No, dapat hindi ka rin nakawala. Kaya yung mga J1 teachers dito, at yung mga aspiring J1 teachers, mga kapatid ng video natin, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kung gusto talaga nyo na panghinaan kayo ng loob, lumabas kayo ng bahay. Alawin niyo yung sarili ninyo. Kasi kapag hinayaan niyo yung ganung mindset na pumapas sa utak niyo habang nasa kwarto kayo, hindi magsusurvive. And walang tao na hindi magsusurvive sa positive na mindset. dapat pag nandito ka, kapag natititas ka ng content, may gusto pa ngayon, labas ka na. Wag mong don't keep it to yourself. Yeah. Talk to someone kasi it helps, di ba? Exactly. Divert mo. Wala kang umiyak sa kwarto mo. Bag. Although hindi mo masama umiyak, pero wag mong gawin hobby. Wag kang maging consistent sa pag-iyak. Kasi pinapahina mo lang yung sarili mo. Iyak ka ng konti, and then labas ka, and then pag Sunday, punta ka ng simbahan, meet some people, pumunta ka ng grocery. Yeah. Kahit mag-window shop kayo, wala kang bibilin. Share ka lang. You never know, di ba? Yes. Example, punta ka ng Falls pag Sunday. Oo. Marami ka ng Pilipinong mga Makakasama. tulad, di ba? I mean, maraming ways eh. Kaya nga laging choice ng tao yan. Ang dapat maintindihan din kasi ng lahat na kapag nag-struggle yung nandito sa ibang bansa, wag na talaga. Which is, that's why I'm happy with my family and kay Tintin, sa side ni Tintin, sa side ko. Hindi ka hindi sila nagbibigay ng extra burden. Kung may problema sila hanggat maaari hindi na sinasabi sa amin kasi nasa bansa kami. Pero sasabihin naman na yung in nice way na hindi magiging mabigat pa sa kalooban namin. So yun din pala yung not only an advice for J1 teachers, but also an advice for yung pamilya Exactly. ng J1 teachers. Kung if you are, yung pamilya mo, nandun ka sa Philippines, tapos yung asawa mo o pamilya mo nandito sa US as a J1 teacher, or kahit pa man ng klaseng OFW, Yeah. mas patulog kayo magpabigat kasi siyempre they're going through their struggles. Yeah. Ang hirap na nasa ibang bansa wala kang pamilya rito. Lalo yung talagang walang as-in kamag-anak na nasa ibang bansa, yung mga OFW, yung kapatid natin mga OFW. So, for me, ang supportahan natin sila. Encourage lagi na kapag pinanghinaan yung OFW, yung hinaan ng loob, dapat maging sensitive din yung pamilya na wag nang magbigay pa ng additional burden. Tapos dapat trust din talaga. Diba? Especially pag, for example sa inyong mag-asawa, trust talaga ng mag-asawa kasi malayo kasi guys. Pag hindi na kagad naka-reply ng text message o di ba pag nag-video call o Hindi na sa'yo. alam ko, okay na. Bakit hindi mo sila sagot yung call ko, di ba? Bakit matagal ka nag-reply? Huwag kagad mag-mental na. Don't stress yourself. Baka mo yun, tatrip yan. Shoutout sa'yo. Di ba? Yun yung, kasi naka-experience na ako ng long term. Yung si Mrs. before siya pumunta dito, ako muna. So, na-realize ko yung gano'n na, pag nag-text okay, medyo matagal-tagal. That's fine. It doesn't mean na merong ibang ginagawa or multi-business, di ba? Dapat understanding and think always positive. Kung ano yung negative na inisip mo, get rid of that. Yeah. Pag mo na ipasa, pag mo nang bigyan pa. Number one natin, kung alam mong, kung ikaw yung asawa, alam mong silosa ka, and hindi mo kaya hindi mo kaya long... Wag mo nang payagan yung asawa mo mag-abroad. Kasi talagang papatayin ka talaga ng mental mo na... The right term for that is, maliban sa trust, is to understand yung sacrifice. Sakripisyo mo na emosyon mo. Kasi, hindi yan makakatulong sa taong nasa ibang kasi pag nandun sila yung isip nila, maganda siguro yung nag-good time siya siguro doon sa Amerika.
Hindi na kami naalala na mag-text o tumawag. Nag-good time siguro yun. Hindi naman ganyan. Kung minsan pagod lang talaga tayo eh. Pagod lang and then Baka minsan nasa goodwill. good feel. Parang sa goodwill minsan, kaya naman nasa cost. Pero pag ganyan na, I mean, hindi naman yan masama. Kasi, sabi ko nga, iba-iba ang tao how to cope up sa mga struggles eh. Kung na-stress yan, na homesick yan, may iba't ibang way. Iba, katulad ko po, ako nag-drive talaga ako. Kapag na-stress ako, kahit dyan lang, siguro, mga 10 miles, 15 miles. Yesterday or Oo, yun na, kasi kapag ang pakiramdam ko kasi parang nare-recharge ako eh. Nagkakaroon ako ng motivation na sa susunod. Magkatrabaho kasi ulit ako para kumita ng pera, para mapunta ko rin yung mga lugar na gustong i-drive. Para at least, every week nare-recharge ka. Kasi kung every week, stress ka na this week, tapos pagdating ng weekends mo, i-stress mo pa yung sarili mo, tapos paano ka na next week? The following week, di ba? Wala ka nang hindi ka nakapag-recharge. So, mag-struggle ka na that week. Tapos, ganun na naman yung magiging routine mo ng next weekend. Uuwi ka, pag ganyan. Hindi ka tatagal. Kasi dapat take advantage mo rin yung nandito ka ngayon. Go places na dapat mo matahan. Yung nakikita ko minsan is, pag nakikita na nila yung spouse nila dito, asawa nila dito sa America is, pupunta somewhere, parang nag-good time na, di ba? Tapos, sino kaya mo yung kasama niyo po? That's not always like that. Ako lang, I've been here in the States for almost 30 plus years na. Yung one of the regrets ko rin is, hindi ko take advantage yung go places. Ngayon lang talaga ako nag-start. For example, bigyan ko ng example, driving instructor ako sa New York City. Mismo for 10 years. Wow. Pero guess what? Yung Central Park, Hindi pa ako nakapasok ng Central Park. Tumatawid ako. Kasi walang Central Park eh. Meron siyang street na natatawid ka. Tatlo yun. Every day, tatawid-tawid ko yun. Pero pag sinabi, have you been to the boathouse? Nakita ko lang yun sa video. Pero physically, napunta ko. Nakapunta ka na ba ng Great Lawn? Hindi pa rin. Marami akong hindi napuntahan. I took it for granted na nasa New York City ako. I just thankful lang ako na nakakita ako ng World Trade Center bago siya nahulog. Nakapunta na rin ako ng Empire State. Nakakita ako doon. 2 times. So, I've been here 30 years. 2 times ako nakakita sa Empire State. Tapos yung Times Square, latest ko rin talaga sa pinuntahan. Pero so much places na I took for granted na hindi ko. Alam mo yan, di ba? Parang nakikita natin na isa pa lang yung form. Although, pagod ang katawan mo kasi para sa akin kapag ang utak mo hindi pagod, kahit anong pagod ng katawan mo, you still have the energy to work eh. Kaya kung asa ang nagustuhan ko dito sa, hindi kasi stressful mag-drive dito. Sa Pilipinas. Like sa Pilipinas, nandiyan ka ng 10 kilometers ng BBA mo, traffic na. Dito hindi eh. Tapos, every hour, iba't ibang lugar, iba't ibang, surroundings, environment yung nakikita. Okay, relaxing siya. Kung pwede nga nang humito kahit saan, hito talaga ako para huminga. Kasi ang sarap sa pakilang na pwede nakakapunta kasi iba't ibang lugar dito. Kahit yung desert lang ko minsan, nakapunta ka na ba ng yung cactus na, yung parang giant na, diba? Ano ba yung pangalan ng cactus yan? Nakalimutan ko. Hindi ko pa napupuntahan din niya. So, nadaanan ko lang yun. One time. Yung trademark ba ng Arizona yan? Yun yung trademark ng Arizona. Paano? Nakalimutan ko rin kung anong klase. Hindi ko rin maano. Cactus. Si Mrs. parati nang isa sabi niya. Punta tayo. Hindi naman yung Joshua Tree, diba? Hindi, iba naman yung Iba Joshua Tree. Iba naman yun. Kaya sabi ko nga, iba't ibang ways. Kaya, number 1 na dapat gawin ng mga kapamilya natin sa Pilipinas is to support. To support. Ngayon, kung may problema, huwag bibiglain ng mga as much as possible, handle it yourself doon. And then, pag hindi na, kasi most of the time, pag sinabi mo sa amin, what can we really, ano ba talagang yung magagawa namin kasi nandito kami. So, yung sa akin, okay, kung financially, kailangan mo na ng financial support or kailangan mo ng big decision, then okay, sabihin mo sa akin, I'll help you decide on that. Otherwise, kung little things, kung pwede parang nga din. Dapat naman talaga. kung kaya mong i-handle, Kasi, mo na lang. hindi nila napakahirap talaga ang malayo ko sa pamilya. Kasi for example, kung mayroong maliit na problema, tapos pinasa pa nila sa'yo,
Tapos may problema Stress ka na dito, may problema ka na dito na you're doing your own struggles, madadagdagan pa ng yung mind mo is nasa Philippines. Talagang yung isipin mo sa, uwi na lang siguro. Kasi parang pinarurusahan ko na yung sarili ko dito. Pero buti nga, yun. Yan, salamat ako sa pamilya ko, sa pamilya ni Mrs. Kay Mrs. as well. Hindi nila ginagawa yun. Talagang more on sila sa support. Kung they're trying to solve this the problem first. And kung hindi na nila kaya, kailangan na nila ng help. Saka lang sila magsasabi. And then, mas magiging magaan na sa amin kasi at least nakapag-isip na sila ng paraan. Tapos support na lang namin kung ano yung kaya namin support sa amin. So, working naman so far na they're doing their... They're doing great. They're doing great naman in the Philippines. That's very good. Yun ang pinakamagandang balita. Sabi ko nga, yung check up ni Mrs. maganda. Sabi ko, okay, Carol, okay lang. Ako naman, dadala lang muna ako dito. Punta lang ko saan dyan. Para at least na i-convert yung stress into positive vibes. Pero I commend you na pinayagan mo sila na umuwi ng Philippines. Kung if I was in your position, hindi ako kaya. Talagang yan. Hirap. Kung ako yun, talagang i-focus ko nga, no, dito ka muna dahil gusto ko muna yung anak ko is gonna be US citizen. Na whether or not nagamitin man ng anak ko later on yung option siya. Yung ano nila. Pero I commend you na pinorgo mo yung ganong... Kasi naman sir, bago naman kami pumunta rito, pinag-usapan naman namin yan. Kasi susunod siya eh. So, ang tendency, possible na talaga na mabuntis siya. Kasi family kami eh. Pero sabi ko sa kanya, kung dumating yung point na yun, hindi natin nakabulin yung citizenship. Kasi kung doon lang, hindi lang naman kasi yung way eh, para magkaroon ng magandang future. Ang sa atin pa rin magulang kung paano natin bibigyan ng magandang future yung... Kasi binigay ko pa ng example, yung bang mga professional nurses natin na nandito ngayon sa Amerika, dito ba sila pinanganak? Hindi naman eh. Hindi naman. Hindi sila dito pinanganak. Pero nakarating pa rin sila. So kung i-prepare natin yung mga bata, bibigyan natin ng magandang edukasyon, college degree, makapunta kung gugustuhin na ito. At hindi na magiging limited sa Amerika. Tama. Ang daming bansa rin yung pwede mo. Which is good kasi yung ma-appreciate na ng anak mo yung Filipino culture, for example. Yung sa akin, dito sila lumaki, siguro pag sinabi kong umuwi na kayo ng Philippines, parang hindi sila makarelate kasi they grow up here yung culture ng Philippines. Kahit nga Tagalog, sila makarelate. Mahirapan. Magka-adjust sila. Malaking adjustment yung gagawin. So, ganyan din yung sa akin, as much kung mag-decide siguro ako, gusto ko na doon sila mag-aaral sa Philippines, pero syempre mahirap din na to be away with your family. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you for this opportunity na makapag-share na ano. So, yun. Support natin yung Pinoy on board, guys. Isang malaking bagay na meron tayong kaibigan dito sa Amerika na feeling makinig sa mga experiences natin at may share din sa iba pang mga tao para makatulong din tayo na ma-inspire sila. Pero sabi ko nga, support niyo mabuti. Share niyo yung videos ng Pinoy on board, Facebook, YouTube, and don't forget to subscribe. Thanks. Thank you so much. This episode is made possible by Filipino Teacher Exchange, Prussia Villavert Beach Resort, Patrick Villavert Foundation, and by viewers like you. Thank you.